This is the new 2024 Subaru Crosstrek 2.0 IS at nais ko munang pasalamatan ang Subaru Philippines and Subaru Manila Bay for allowing me to film this new subcompact crossover SUV. Sa lahat ng kinakailangan mo kaswabe na information, nandyan lang sa description below. The unit price is 2,018,000 pesos. Don't be confused kasi ang Subaru Crosstrek, nagkaroon nga pala siya ng major repackaging kasi ang predecessor niya is the Subaru XV. Starting from the first generation noong 2012, second generation, then this one is the third generation. Akalain mo ba kaswabe na etong platform na to ang pinakamarami or largest sales sa US market na umabot ng 155 unit sales. Hindi ko lang alam kung ilan dito sa Pilipinas and sa buong mundo. Pero ang pinagmamalaki nila, better dynamics ang meron dito, better handling, and this is 10% more rigid than the predecessor kaswabe. So on this video, i-check natin ang mga exterior details nito and changes, interior features. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin ang performance ng isang napaka-rugged and sporty na subcompact crossover SUV. Kaswabe, let's begin. Para sa kanyang unang notable feature, kaswabe, ay spot on the money ang kanyang body color na Oasis Blue. At para ipaalam sa inyo, meron nga pala itong 3-wiper sprinkler na kakaiba because sa kanyang mga rivals, malamang dalawa lang yon. Talking about the main headlights, kaswabe, first time na application ito since the Subaru XV na nagkaroon tayo ng mga auto steering main beam headlights para mas makatulong pag nagkakaroon tayo ng cornering, lalong-lalo na pag nighttime. And ang bago natin na definition ng mga front grille, it's very traffic here, looks very busy. Hindi nga lang siya slick design kasi hindi naman kilala ang Subaru sa pagkakaroon ng ganong klaseng philosophy ng design language. Para siyang pinaghalo-halong stomach intestine. Pero it gives a unique touch. When it comes naman sa ating ground clearance, it is super impressive because it has 8.7 inch. Then you have black cladding wrap around dito sa ating Crosstrek, sa front bumper, doon sa wheel arches, side skirt and lower bumper para i-showcase niya ang kanyang reliability when it comes sa mga outdoor adventure. Next detail naman. It looks like a lifted Impreza kaswabe. So talking about the side profile details, dito sa ating black cladding ng wheel arches, you have fender vents para makaalis yung mga may init na hangin and for efficiency ng ating aerodynamics, katulad siya ng WRX. One thing pa rin na great application dito is WRX ang ating rack and pinion, plus this is 18-inch aluminum wheels, McPherson damping system, and doon naman ay double wishbone. After that, new housing ng ating power folding mirrors, meron kang turn signal, then very dynamic yung mga waistline natin, plus ito, mga durable materials once na nag-off-road tayo, then roof rails na gunmetal ang kulay. This one can carry almost 700 pounds na pwede mong ilagay ang mga stops mo rito, mountain bike, or pwede yung best friend mo, pakyatin mo rito. Meron naman tayong sunroof. Then this is a smart entry. Once na ang key fob nasa atin, hindi mo na kinakailangan susian ito. Meron kang application dito nga pala ng step seal na makakatulong pag meron kang ipe-prepare. Okay? So next detail naman tayo. Here we go, kaswabe, sa kanyang rear profile. Meron tayong shark's fin na flat black doon. This is your rear spoiler, integrated na brake lights. Then ang ating wiper, wala nga lang dito sa ilalim. Pero okay lang. Subaru emblem, symmetrical, all-wheel drive as standard again. The EyeSight 4.0. Anyway, signature yung mga C-clamp, pero sana naging LED na lang yung mga turn markers natin because Thomas Edison pa rin ito na mga bumbilya, reverse lights. Then ayoko lang doon sa first edition niya or predecessor, yung detail doon ng black cladding sa ating mga rear corners, pero eto, mas nagkaroon siya ng enhancement sa kanyang definition, tapos meron kang opening dito para doon sa kanyang aerodynamics, safety lights, then aggressive na mga rear diffuser, then wala kang makikita ritong exhaust pipe para mapanatili nila ang ground clearance natin na 8.7 inch. Camera, open natin, this is manual opening, okay? Bubulaga sa iyo rito, meron kang mga detalye ng Smoky Mountain plus the subcompact crossover na XV Crosstrek. Para maiwasan ang mga slip and scratch, you get 328 liters of space. Madali lang to i-stow
i-fold natin. You have a 60-40 settings, so very flat. Then you get 1,549 liters of space. Meron ka ritong lights, yan, para mag-turn on natin. Wala nga lang tayong power outlet dito, but you have a tonneau cover. See? Yan, daming kalat. Oh, don't forget, Kaswabe, na kumuha ng ating Rico Suave merch. Ayan, oh, may mga deliveries tayo. Ang dami. On both sides, Kaswabe, meron kang mga bottle holder. Para pag si best friend nandito sa likod, pag nauhaw siya, meron siyang pwedeng kuhanin na drinks. Hindi, biro lang. Para ito sa mga pet. Kasi ayon sa survey, yung mga naka-XV raw mahilig magdala ng pet more than sa kanyang mga rivals. Pag inangat natin to, yan, yung spare wheels. Check naman natin ang kanyang powertrain. Beneath the skin of this 2024 Crosstrek is a 2.0-liter flat-4 petrol engine that gives 152 horsepower and 196 Newton-meter of torque. 0 to 100 ay 9.2 with a top speed of 198 kilometers per hour. Fuel efficiency is 14 kilometers combined, Kaswabe. Ang full tank capacity niya naman ay nasa 63 liters. Well, mated nga pala ito ng Lineartronic CVT or 8-speed manual transmission with paddle shifters, and the towing capability is 1,500 pounds. Parinig ko naman sa inyo ang kanyang exhaust sound system. Kaswabe, we are behind the driver cockpit and the amenities that we get. Una sa lahat, yan, malambot yung mga seats natin, komportable, squishy ang ating armrest, plus 2 cup holders. This is not a ventilated and warm seats, pero may mga detalye siya na akalain mong meron siyang functionality na ganun, pero wala. Mataas na platform nga lang dito sa gitna. You get USB Type A and Type C, very stretchable na map pocket, but dito sa driver's side, wala nga lang, okay? Grab handle and hook. Tapos, very simplified yung design language ng ating mga door panel, and very tight yung door bins for the cup holder. Hindi siya pwedeng bottle holder. So, I am 5'10 and a half, and this is my driving position. Ito yung headroom ko. Okay na rin. Halogen nga lang yung map lights natin. Plus, one incredible thing na nakita natin dito, Kaswabe, is you have a stepboard sa ating lower side seal para pag-aayusin yung mga things natin and stops dito sa roof rail. Meron kang pwedeng apakan for outdoor adventure natin. Let's transfer naman sa ating driver cockpit. Kaswabe, we are sitting here sa ating driver cockpit, and una sa lahat, meron nga pala itong new set of seats compared doon sa kanyang predecessor. This one is a 10-way power adjuster with lumbar adjustment para hindi mangawit at mafatig ang ating pelvis part. O, di ba? Pero dito nga lang sa passenger, it is all manual operation. Pero huwag kang mag-alala, maganda naman yung details ng upuan natin. Even the side bolsters are very beefy, Kaswabe. Next one, the infotainment system. Very enormous with this 11.6 Starlink infotainment system. Very colorful, very responsive, intuitive, Kaswabe, yung mga icons ang dali intindihin. Tapos meron ka pang mga physical switches, di ba? Hinahanap-hanap pa rin yan ng mga enthusiast. Kaya lang yung adjustment ng ating air conditioning ay nasa baba. Medyo maliit nga lang, so kinakailangan mo lang kabisaduhin, pero yung on and off ng AC natin, katabi niya lang, okay? Once pinindot natin yung icon ng crossover SUV, yung mga shortcuts ng mga importanteng information, makikita natin, nandyan yung traction on and off, the X mode being normal, or pag gusto mong i-showcase yung kanyang outdoor capability, Kaswabe, with the deep, snow, mud, snow, and dirt. Ayan, mamili ka lang, maglalagay siya ng indication. Pero meaning ng X mode, yun Kaswabe, para i-showcase niya yung capability, not the symmetrical all-wheel drive. Kasi di ba pag sinabi natin, for example, sa BMW, yung X, meaning to say, that's four-wheel drive. Pero dito, ibahin mo siya. Cruise control, acceleration, pwede natin eco, comfort, standard, or dynamic. Then auto vehicle hold, nandito na. Steering responsive headlights, meaning to say, pag nagko-corner tayo, sumasabay yung ilaw natin para mas maging komportable yung pagdadrive and mas maging maganda ang ating visibility. After that, yung auto start and stop. Pagdating naman sa mga reverse cam, yan, malinaw
And half nga lang yung kinoconsume niya na space, hindi yung buong 11.6 natin na infotainment system. And first time nga pala sila nagkaroon ng application for the electronic brakes natin, because yung dati, alam ko, handbrake, meron kang lalagyanan ng coins dito. Then you have two cup holders, yung isa, maliit yung size, yung isa naman, mas malaki, power outlet na 12 volts. Then another storage dito, yung malambot naman ang ating armrest, and very deep yung kanyang storage. Pwede mong i-on and i-off yung ating charging platform here, katulad kung ano yung treatment dito sa likod. You have USB Type A and Type C plus auxiliary kaswabe. Dito sa dashboard ng passenger, meron tayong mga faux carbon fiber na details na hindi naman ito authentic carbon fiber, para lang mas maging malupitan at maangas. We have aluminum paddles na may mga rubber details para pag inapakan natin ito, pag gusto mong, alam mo na, mas maging sharp, kapit na kapit yung ating sapatos. Pwede mo nga pala itong i-manual kaswabe with 8-speed shift paddles dito sa ilalim ng ating steering wheel, na mismong nasa steering wheel siya, not on the column. Okay? Mas maganda yon. Tapos yung mga multi-switches natin, ganito rin, yung mga Forester and WRX. Pero ang head scratcher ko lang rito palagi, sana naging isang designated switch lang. Yung pag-choose between intelligent mode or yung sharp mode, kasi pwede itong magkaroon ng redundancy. Okay? Adaptive cruise control, meron tayo. Then, ito naman, yung auto lane keeping assist natin, na up to 10 seconds ito, pero kinakailangan after 10 seconds, 1 second, ma-detect niya na humahawak ka pa rin, para at least you are still aware and attentive. Hindi pa rin ito autonomous driving kaswabe, pero napaka-intelligent talaga ng mga Subaru automobiles natin. This is not a flat bottom. Then dito sa gauge cluster, it is standard katulad ng mga Forester. Doon naman sa center column, meron kang 4.2 inch. A standard size ng ating sunroof, then tilting and slide. Then halogen nga pala yung mga map lights natin. You have an auto-dimming na mga rear mirror. Then we have vanity mirror with vanity life. Ay, lights pala, not life. So this time naman kaswabe, ipakita ko sa inyo ang kanyang test drive impressions. Performance driving on the 2024 Subaru Crosstrek 2.0 IS. But this video is brought to you by introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk, na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk, kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum, na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Here we go with the sharp driving. I must admit na sakto lang ng kanyang power and performance. 4-banger lang to kaswabe. Siyempre, hindi naman natin inaasahan na maging mabilis talaga to. Siyempre, meron pa rin siya ipinagmamalaki dahil nasa lineup siya or family ng Japanese na mga symmetrical all-wheel drive. Kaya ang feeling ko dito sa loob ng cabin natin, napaka-youthful ng vibes. Yung energy, maganda yung flow. It is like the younger version of the Subaru Forester. This is a lifted Impreza kaswabe. Engagement nito is very high level. Super nakakatuwa. Maganda yung connection kaswabe. And the more na mas maliit kasi yung dinadrive natin, mas ramdam natin na talagang very controllable,
Parang talagang yung pagpapilot natin, ramdam na ramdam mo, and you get more response dito sa ating Manibela Kasuabe compared sa kanyang predecessor, dahil again meron itong application coming from the WRX, yung kanyang rack and pinion, and yung pang-ilalim natin napakaganda ng stability, well grounded, well planted. Damping system a little bit firm lang, pero okay lang kasi subcompact crossover SUV, alam natin kung nasaan klase ng tier yung iminamaneho natin. Very versatile, very nimble, you can cross all kinds of traffic. Kasyang-kasya siya dahil sa pagdating sa sizing comparison niya, marami siyang pwedeng suotin. Again, symmetrical all-wheel drive na you can conquer all kinds of terrain, whether it is off-road, pag gusto mo mag-adventure. Pero sa bilis talaga, hindi mo pwedeng asahan ito Kasuabe. Mas nakikita kong market nga pala nito is yung mga younger version. It has a great amount of space, pero kung a family guy ka, mas pipiliin mo yung mas malaki na Outback or Evoltis. Para sa akin lang yun, sariling preference lang. Siyempre, iba-iba tayo ng hinahanap. Tsaka, siyempre, mas gusto ko, more horses yung makukuha natin. Mas kaya pa nilang lagyan ng perfection ito pagdating sa horsepower and torque. Siguro kahit mga tig 30 or 25 will do. Kasi 0 to 100 is 9.2. Pwede natin paabutin ito ng 8.5. Why would I get this Crosstrek 2.0 IS, which is, this is the premium level, kasi yung isa is L. Daily drivable siya, masarap dalhin, magaan dalhin, fuel efficient, 14 kilometers per liter Kasuabe, and this is a perfect companion pag mga weekend drives rin, pag mag-adventure ka, kasi sabi ko sa inyo, ang saya niyang dalhin. Excitement na ibinibigay niyang connection Kasuabe, plus it has a signature appearance na yung sinabi kong parang mga intestine, yung bagong grill nito, which is sa mga standard, hindi ganon, mas sleeker. It looks like a freak of nature sa pamilya ng mga Subaru. Disappointment lang is syempre mabagal ito, even though kahit naka sharp tayo na driving. One more try. Check this out. Pwede ka pa antukin. Pero di ba, at least yung confidence level natin, kahit madulas yung kalsada, kahit mag-cornering ka rito, ganda ng response, hindi ka magkakaroon ng slippage because this is for better grip talaga ang matatanggap natin. So once again, I hope you had fun Kasuabe. Don't forget to subscribe dahil nagre-review tayo ng mga performance and sports cars here in the Philippines. Follow me on Instagram, Rico Suabe. Binabati ko ang Subaru Manila Bay, Subaru Philippines. Thank you for lending me this very enjoyable subcompact crossover SUV, which is the new XV. And sa lahat ng mga information and mga reviews na kinakailangan mong malaman after this, i-check mo lang Kasuabe sa description. Don't forget na kumuha ng Rico Suabe merch natin to increase the optimal level. Maraming salamat. God bless. More power and Subaru performance.